Yan is i-ayos lang naman natin yung mga ano dyan, date and time, mga ano naman dyan. Dito naman sa may boot mode or ano ka, sa boot mode kung ano ba, legacy, UEFI or ano. To sa first boot is SanDisk, tapos yung ikalawa naman is yung Windows nya or HDD. At tapos naman is F10 na natin. Hintayin na natin hanggang lumabas yung logo ng Windows 10. Yan, nang lumabas na yung Windows 10 is pindutin mo na yung next, and then magantay ka na lang, install now. Tapos yan mo dyan is I don't have any key and Windows 10 nang pipindutin mo dyan. Hindi nakikita sa camera dahil medyo malayo yung pinagano natin. Dyan is i-bring down mo hanggang maano mo yun. Lahat ng, tapos kapag nasa boot ka na is i-delete mo muna lahat ng andyan bago ka mag partition. Sa pag partition naman is nakadepende naman yun sa structure nyo o sa client mo kung ano ba, 60-40, 70-30 or 50-50. Pero sa ano ko is 50-50 yung pinag-partition ko. So paano ba yan, no? Kung ano ba andun is susulat mo muna kung ilan yung andun na numero, sabay times 0.6 or ano yan. Pag lumabas nun is okay or ano mo na. Then sa ikalawang pagbubot naman is new and okay. Pag naano mo naman yun, sa ikalawang boot is ipoformat mo yun na dalawa. Tapos ang pipindutin mo para maano yung partition na 50-50, yung una mong pinartition. Tapos kung gusto mong pabilisin is shift F10 and susulat mo naman yung task MGR. Pagkapunta niyan, pumunta sa process, pinutin mo dyan yung setup, tas MNG, tapos iahay mo yun na tatlo. Change mo lang yan hanggang matapos. Then next mo na yung mga andyan at magwe-wait ka na hanggang matapos yung installing nya. Nang matapos ng installing is hintayin mo yung 10 seconds cooldown nya. And pag nasa 5 seconds na is doon mo natanggalin yung USB para hindi siya maulit. Antayin mo lang muna yung loading screen niya hanggang matapos. Nang matapos na ang loading screen is pipindutin mo yung customize, tapos ine-next mo ng ine-next hanggang lang. Diyan yung just moment. Pag lumabas na yan, kasi Windows 10 yan, iyan mo yung name mo. Wag mo muna kakarga ng password kung hindi naman kailangan. And then next, kapag tapos mo ng karga ng name,
And pagkatapos yan is lumabas na yung Windows is ikakarga mo na yung USB para mag-store ka ng mga application na kailangan. Then ang unang muna, hintay mo hanggang mabasa ng computer, then punta ka sa files, and then pinindot ko yung sa may USB and in-install ko yung mga application niya na PDF reader, USB guard, and WinRAR. Matapos kong i-install is papalitan na natin ng date and time. Punta tayo sa setting and pindutin natin dyan yung, or isi-search mo dyan yung date and time. Tapos dyan is change, then yung date kung kailan ka gumagawa nyan, and then oras. Tapos sa may time zone naman natin is Taipei. Siguro mo lang hanggang mahanap mo yung Taipei dyan. Yan, isa na may partition. Kapag dalawa yung andyan, is tama yung pinag-format mo dyan. Kung isa is mali. Then, pinindot ko yung this PC and property. Then, change name ko yung computer na name ko. Pagkatapos mong i-change name yan, pipindutin mo yung mga okay. Pagkatapos nun is mag-restart yung computer mo. And then, ano mo na yung pangalan, ano mo dyan. Pero bago yun, tanggalin mo na yung USB para di ang mana yung USB mo dyan. Yan. And then, nang nag-open na yung computers, yan, makikita nyo na yung pangalan ko. Then, nagpunta ako sa my files, and then, pinundok ko yung this PC. Dalawa yung andyan, and then, rinect-click ko, and pinindok ko yung properties. Makita ko dyan is yung pangalan ko na nakakarga na sa computer name. Same as din lang din sa my Windows server. Parang ganun din, 50-50 ko, tapos pareho din ng partition format, tapos yung mga in-install ko rin dyan. Pinalitan ko rin ng mga name, date and time, and mga ano dyan, application.
So kapag natapos mo na lahat dyan is okay na, magre-restart din yan, tapos mapapalitan din ng name. Sa mabibigyan niya ng password, pag i-install mo yun is kailangan niya ng password. Nakadepende yan sa assessor or sa inyong client kung anong ipa-password mo dyan, o sa teacher mo kung ano dyan, ano niya, pa-password mo. And kung wala ka nang gagawin, nice, yun lang naman yung mga install mo sa Windows 10 and Server R2. Kung yun lang naman, sana maintindihan kayo sa aking instructional video, Windows 10 and Server R2. Goodbye.